Isa naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po, si Architect Ed. Pag-usapan natin ngayon, ano yung dapat mong gawin muna bago mo bilhin ang binibenta sa iyong property. Okay, bilhin natin, tatlong bagay lang pag-usapan natin, pero marami nang siyang kasama. Ito yung tatlong pinakamahalagang bagay dapat mo munang alamin bago mo bilhin yan binibenta sa iyo. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Unang-una, kung hindi ka pa subscribe dito sa YouTube channel or sa Facebook page natin, Architect Ed, ini-invite kita na mag-subscribe at mag-like at follow. Marami kang matututuhan. More than 300 videos na ang ginawa natin na ganito ang content. At kung hindi mo pa napapanood ang mga yon, pwede mong balikan. At kung nagustuhan mo yung content, ay i-share mo sa iba. Number 1, yung documents, yung legal documents na hawak nung nagbebenta sa'yo. Una, yan ba ay may titulo? Kung may titulo yan, sinong nakapangalan? Yung nagbebenta ba? Siya ba yung nakapangalan sa titulo? Kung hindi siya yung nakapangalan, yung bang nakapangalan dun sa titulo, buhay pa. Naku, kung patay na yan, naku, hirap, ang dami mong pagdadaanan. No? O kung ang papel niya, baka rights lang, o kaya baka klowa. No? So, pinakamaganda, yung titulo nakapangalan dun sa seller. Yun yung ideal. No? Mas less ang problema. Pero kung hindi man, mag-consult ka sa broker, licensed broker, kung paano ang magiging remedyo dun. May solusyon naman yun. Kaya lang, syempre, habang mas dumadami yung proseso, mas lumalaki yung gastos. No? So, due diligence, no? Yung titulo na pinakita sa'yo, ulig ba yan? Yan ba ay existing talaga yung titulo na yan? Pwede mo namang i-check. Pwede mong i-check sa Registry of Deeds na nakakasakop doon sa location ng property. So, ma-check mo doon sa Registry of Deeds kung talagang original yung titulo na yan. Baka makita mo pa nga doon yung history, no? Baka maraming nagki-claim sa titulo na yan, sa property na yan. Makikita mo yung history, trace back ng titulo na yan. So, mas maganda, nakatitulo, ideal, yung nagbebenta sa'yo, siya yung nakapangalan. Pagkatapos mong matiyak yung legalities, no? Yung mga documents na meron yung binibentang property, sa'yo, check mo naman yung sukat. Yan. Yung sukat ba na nandyan sa titulo, yun talaga yung sukat na nandoon sa aktual. Baka yung kapitbahay mo kumuha ng konti. Ang tawag doon ay encroachment, no? Sumakop. Yan. So, bago mo bilhin, kung talagang interesado ka doon sa lote na yun, pwede mo namang ipasukat. O, magkano lang naman magpa-verify, no? Siguro, hindi naman, depende sa sukat na nasa titulo, no? Pero parang nag-i-start yan sa below 10,000. So, kung talagang interested ka, pwede mong kausapin yung nagbebenta. O, papasukat ko, paparelocate ko. Relocation survey tawag doon. No? Tawag ka ng isang geodetic engineer o ng isang surveyor. No? Pagkatapos pag-usapan nyo, kung yung pag mabibili mo yung lupa, ibabawas mo yung ginastos mo doon sa survey. O, di ba? Magandang deal naman yun. No? Kasi syempre gusto mong matiyak kung yung sukat na nandoon sa titulo, yun talaga yung bibilhin mo. O, kasi per square meter ang bentahan, di ba? Paano kung mga 10,000 pesos ang isang square meter niyan? Tapos makita mo sa actual yung sukat mali or nabawasan. O, di ba? So, habulin mo yun doon sa nagbebenta. So, siya na bahala makipag-usap doon sa kapitbahay na nag-encroach o kaya naman ma-adjust nyo yung presyo. So, dapat yung sukat matiyak mo. Matapos mo ma-check yung legalities, tapos yung sukat, pupunta ka na doon sa physical na condition ng lote. No? So, titignan mo na ngayon, ano ba ang topography? Pag sinabing topography, ito ba ay flat? Ito ba ay sloping?
Matarik ba yung slope niya pataas at pababa? Meron bang bodies of water? No? At yan bang lugar na yan ay malayo sa fault line? At ito bang lugar na to ay hindi binabaha o binabaha? No? Although yung mga factors na yan, hindi ko naman sinasabi na wag mong bilhin kung may mga ganong factors. Ikaw magde-decide. Kasi kung medyo malapit siya sa fault line, baka hindi naman siya pasok doon sa no-build zone. So, ibig sabihin lang, meron kang ipapagawang extra sa structural engineer para maging matibay siya kahit na yumanig yung fault line doon sa kung saan siya naka-locate. So, para matiyak mo kung malayo siya sa fault line, i-research mo, no? Meron ka namang makikitang hazard map dun sa munisipyo nyo o dun sa city kung saan located yung lugar na yan. So, tignan mo kung sa hazard map ba ay pasok siya doon sa no-build zone. Siyempre, hindi naman mabibenta yan kung nandoon yan. O kaya, malapit siya doon sa no-build zone na malapit sa fault line. Kung binabaha naman yan, hindi ko naman sinasabi sa'yo na huwag mong bilhin. Ang ibig sabihin lang kung binabaha yan, kung plano mong ibenta sa susunod, mahirapan ka na ibenta yan sa gusto mong presyo kasi nga binabaha. Kung tatayuan mo naman yan at binabaha, syempre kailangan mo siyang itaas. Baka kailangan magtambak. Yan yung mga pwede mong i-consider. Kapag ka ang lote, bibilhin mo ba yan o hindi kasi binabaha. Topography naman, kung yung lote ay matarik ang kanyang binaba o itinaas. Tignan mo rin yan kasi may malaking effect yan sa cost ng itatayo mo. Ito man ay bahay o anuman. At syempre dahil may dagdag na cost yon, hindi mo siya basta-basta matatansya based sa per square meter. Kasi ngayon, pagka tinanong mo yung contractor, contractor, magkano ba yung per square meter ngayon? Sabihin sa'yo, 30,000 per square meter. Pero hindi mo naman sinabi sa kanya na yan pala matarik pababa. So, hindi niya yun naisama. No? Kasi may ibang cost yun, no? na pwedeng maging effect dahil gagawin mo siyang habitable, no? Yung matarik. No? So pwedeng ang mangyari, maghuhukay kayo tapos mag-fill. Tawag doon, cut and fill. Tapos mag-build kayo ng retaining wall para saluhin yung lupa na tinambak mo. Kung ikaw naman ay le-level lang dun sa kalsada at pababa yung lote, magkakaroon naman kayo ng tukod o stilts o poste. At yung poste na yon, may malalim din na foundation yun. So makakadagdag yun sa magiging cost ng development. So yan, titingnan mo rin, no? Baka yung binibenta sa yung lupa ay ganon, matarik. O kaya naman, yung lupa na yan ay may maraming mga puno na hindi mo pwedeng putulin unless magpaalam ka sa DENR. No? Sa inyo, yan yung mga tatawag natin na physical na condition ng lote. So kung interested ka, checkin mo yung legalities, checkin mo yung sukat, tapos yung physical na condition ng property. So yan yung mga pwede mong i-consider bago mo bayaran, bago kayo magpirmahan nung nagbebenta sa'yo. At huwag mong kalimutan, mag-consult ka sa isang licensed broker. Kailangan mo sila para sa pagbebenta na yan. Okay, bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko lang na i-promote sa inyo yung isang super app. Ito yung tinatawag na Book2Go. Yung Book2Go ay isang app na dine-develop namin. No, kung gusto mo ng food delivery, ikaw naman ay merchant, o yung mga padala, pabili, at soon ay yung magkakaroon na rin siya ng transport services. Kung ikaw naman ay mayroong motorsiklo at gusto mong kumita, gusto mong pagkakitaan yung motorsiklo mo at i-enroll sa Book2Go at yung 90% ng kikitain ay mapupunta sa'yo. Okay, ulitin ko, no? 90% ng kikitain mapupunta sa'yo. Download mo na itong app na ito. Itong Book2Go, madadownload mo sa Google at sa Apple. At kung meron ka pang mga gustong malaman tungkol dito, pwede mong visit yung kanilang FB page, Book2Go. Always on the go. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin at sa susunod pa sana nating content ay nandyan pa rin kayo. Okay, sama-sama tayo dito sa ating
YouTube and Facebook page. At mag-ingat po tayong lahat hanggang sa susunod. Ako po si Architect Ed. Bye!